ay itong si Mike Abe, no? Itong si Mike Abe sa kanyang vlog parang hindi niya nagustuhan ang mga galaw ni VP Sara. Hindi niya nagustuhan dahil nga nagpakita si VP Sara doon sa rally the other week, doon sa in support kay Kibuloy. Okay? Ang hindi niya naintindihan, no, na pumunta si VP Sara doon kasi sinuportahan niya si Kibuloy. VP Sara believes, VP Sara believes na si Kibuloy ay walang kasalanan. Okay? Hindi ibig sabihin nilaglag niya si PBBM. Kasi si VP Sara tumangging magsalita sa entablado. Kasi doon sa entablado, ito rin yan ang sabi ni Banatbay ha. Sa analysis ni Banatbay, hindi pumunta sa entablado itong si VP Sara kasi alam niya na nagrarally doon against Presidente Bongbong Marcos. And VP Sara is part of the administration of PBBM. In respect to PBBM, hindi nga siya pumunta sa entablado. Okay? Nagpa-interview lang siya sa media at inexplain niya sa media kung bakit nandun siya. Nagpakita siya doon in support kay Kibuloy laban dito sa mga akusasyon sa testigo ni Hontiveros. Okay? Mike Abe, klaro yan? So, i-play natin itong video ni Mike Abe at atin itong bigyang linaw. Kasi nililin lang mo ang taong bayan, Mike Abe. I don't care if idol kita noon, hangang-hanga ako noon, ikaw yung vlogger na lagi kong pinanonood noon, pero wala akong paki dyan. Kasi kung may mali, may mali talaga. Sisitahin natin at magre-react tayo kung sa tingin natin mali itong argumento mo. Okay? Hindi ako galit sa'yo, Mike Abe, ha? Hindi ako galit sa'yo. Di ko lang gusto ang argumento mo at susuplakin kita dyan. Okay? Let's play the video. Meron po akong ipaparinig sa inyo at sabay tanong na rin. Ano ang dating sa inyo na yung membro ng kabinete? Membro ng kabinete si VP Sara. Si VP Sara ang pinatutungkulan niya dyan. Ni Pangulong Marcos ay sumasama sa rally na ang isa sa layunin at pinapahayag ng mga speaker anti-Marcos, anti-government. May nagsasabi pa nga mga speaker dyan na palitan na daw ang ating gobyerno. Palitan na daw si Pangulong Marcos at palitan na daw ni Vice President Sara Duterte. Tapos yung pangalawang Pangulo... Actually, Sir Mike, no? Napapraning lang sila. Yung mga taga-kongreso na sa tingin nila papalitan ni VP Sara. Napapraning lang sila. Kasi kung si VP Sara hungry pa siya sa kapangyarihan, isana tumakbo na siyang presidente. At alam namin na kung tumakbong presidente itong si VP Sara, matatalo itong si PBBM. Pero hindi niya yan ginawa. Mas pinili niya makipag-tandem kay PBBM for some other reasons. So wag mong gawin ang dating na si VP Sara gustong mang-agaw ng pwesto ni PBBM. Nagpunta pa na rally. At nagsalita pa, hindi naman usarap ng rally. Nagpunta nga siya sa rally, Mike Abe, hindi nga para gibain, disrespect si PBBM. Klarong-klaro yan sa balita, Mike Abe. Opinions. Nasabi niya, pumunta ako dito in support kay Kibuloy. Okay? Pero nagpa-interview pa, ito yung sinasabi niya. Sa corrupt, abusado. Corrupt, abusado. Taksil, na murderer, na warlord. Yun kasi ang mga akusasyon sa kanya. Laban sa kanya. Parang meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kaparte yan ng... Ang pinatutungkulan dyan ni VP Sara, yung mga laging naglaglag sa kanya sa Kongreso, Mike Abe. Hindi si PBBM ang kanyang punteriya dyan. Hindi si PBBM ang kanyang target dyan sa kanyang pananalita.
ang target niya dyan, yung mga makabayan black. Oh. At dito sa mga kalaban ng gobyerno na sinisiraan siya. Okay? Ikaw, ano kayang nasa isip mo, Mike Abe? Bakit nililinlang mo ang taong bayan dyan? Bakit sabi mo na gusto na ni VP Sarang mag-take over? Ang layo naman yan, Mike Abe. Ganyan. Yung analysis mo wala sa hulog. Buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama. Yun, no? Nandito ako para unang-una magpasalamat sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus magkomentaryo ka na. Sa lahat ng personahe ng SMNI at sa lahat ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Papasalamat. Siyempre, si VP Sara, magpapakita talaga siya ng suporta kay Kibuloy. Kasi noong panahon ng kampanya, todo ang suporta ng SMNI at ni VP Sara. Sino ba namang mainstream media ang sumuporta sa VP Sara at ni PBBM? Wala. Halos lahat ang ipinakalat doon yung mga negatibong balita tungkol kay PBBM at VP Sara. Ngayon, SMNI lang ang patas mag-deliver ng balita. O kung di man patas, ang nagtanggol dito sa dalawa. So, syempre, ikaw, magpakita ka rin ng suporta sa mga grupo na sumuporta sa iyo. Di ba? O talagang bitter ka lang, Mike Abe, dahil sinita ka ni Kibuloy. Di ba? Di ba? On air, sinita yung mga argumento mo. Sinita ka kay Kibuloy na hindi mo matanggap-tanggap kaya nag-walk out ka. O baka ganun, baka bitter ka lang. Na hindi yan dapat sanang gawin mo, Mike Abe. Be professional. Di ba? Hindi sa lahat ng bagay sang-ayon sa opinion mo. Kami sa inyong suporta, sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente at sa Department of Education at sa trabaho ko sa OVP at sa Department of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan. Tingnan mo nga, nandito ako para ipagdasal natin ang ating bansa na patas ang treatment sa lahat. Ibig niyang sabihin, yung ginawa ni Hontiveros, dapat patas si Hontiveros, yung ating gobyerno. Si Hontiveros, part of the government. So, hindi ibig sabihin na si PBBM ang kanyang target dyan, Mike Abe. Ikaw, matalino ka, pero hindi ka open-minded kasi bitter ka kasi kay Kibuloy ng hustisya para sa lahat na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Ngayon po mga taong bayan po, ma'am, pagod na po daw sila, magdadalawang taon na, pero wala pa rin po daw pagbabago. Nararamdaman nila. Opo, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating Pangulo. Meron pong sa lahat. Tingnan mo, kung maririnig mo ang mga answer ni VP Sara, ang ang tino nga ng mga answers ni VP Sara, hindi mayabang. Si VP Sara nga, kapag tinanong, talagang hindi mo makikita ang bitterness sa kanya. Talagang, kung si VP Sara ang tatanungin nyo, kung sa ganitong bagay, ganun, ganyan, as much as possible, ang answer ni VP Sara is patas lang. Kasi ayaw niyang magkagulo. Yun ang tama. Naman ng mga complaints ay pwedeng mapag-usapan ng merong diplomasya at masaya ako dahil ang mga supporters si Pastor Apollo Kibuloy, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahe ng SMNI, merong mga ganito na mga rally at pagtitipon para mapalabas nila ang kanilang mga nararamdaman. At ayan so si Vice President Sara Duterte at member ng gabinete ni Pangulong Marcos as
Secretary ng Department of Education. Dumalo sa rally na anti-Marcos. Dumating sa rally sa Liwasang Bonifacio. Dumating sa rally sa anti-Marcos. Bakit mo nasabing anti-Marcos? Unang-una, yung rally na yan, tungkol dyan sa suporta ni Kibuloy. Okay? Hindi yan anti-Marcos ang tawag dyan, Mike. Ang tawag dyan, demokrasya. Yang mga isinisigaw ng taong bayan, yun yung mga bagay na ayaw nila. Ayaw nila yung mga palpak na ginawa ng ating gobyerno. Isa na dyan, si Bongbong Marcos. Pero hindi ibig sabihin anti-Marcos yan sila. Kasi itong mga taong nagsisigaw dyan sa rally noon, Mike Abe, ito rin yung mga taong bumoto kay PBBM. Ito rin yung mga taong nagluklok kay PBBM para manalo si PBBM. So hindi sila anti-Marcos. Ito lang yung mga tao na bumoto kay PBBM na ayaw nila ngayon ang mga pinaggagawa ni PBBM. And at the same time, nandun rin sila dahil hindi nila nagugustuhan ang treatment ng gobyernong ito kay Kibuloy. And walang masama sa ginawa ni VP Sara sa pagpunta dyan. Hindi naman kaplastikan ang ginawa ni VP Sara. Alam ko na ang pagpunta ni VP Sara dyan, alam ko na itong mga loyalista dito, isasabihin na naman nila trahidor si VP Sara. Si VP Sara, talagang magvo-voice out yan kung merong mali ang gobyerno. Dati na yang ginawa ni VP Sara sa kanyang Facebook page. Inilabas niya, tutol siya sa desisyon ni PBBM doon tungkol nga sa peace talks ng mga kalaban ng gobyerno. Ito, kagaya rin ito. Pumunta si VP Sara sa rally to show PBBM na VP Sara believes na si Kibuloy ay walang kasalanan. Paano yan papaniwalaan itong mga testigo na ito, itong mga biktima na ito, na nakatakip yung mukha? Hindi nga natin malaman kung sila ay nagsisinungaling o hindi. At hindi yon ang tamang paraan sa Senado para ilitis ang isang problema na ganyan. Ang tama ay sa korte. Kaya VP Sara believes na talagang sablay ang gobyerno when it comes to handling the problem of Kibuloy. Di ba? So talagang ipagtanggol ko si VP Sara dito. Kung ikaw, Mike Abe, sa tingin mo, yung mga viewers mo sa YouTube, lahat dyan mga loyalista, kaya kinakampihan mo. Ako dito, kung magkamali man si Duterte at si VP Sara na kahit DDS itong mga audience ko, talagang sisitahin ko si VP Sara at si Duterte. Kasi kayo, takot kayo na pagbayaan kayo ng mga viewers nyo. Magbalita ka ng totoo, Mike. Kung ano yung katotohanan, ibalita mo. Huwag yung magbalita ka para i-cater mo kung anong gusto ng mga audience mo. Ako dito, hindi ako takot. Ito mga nanonood sa akin ngayon, hindi ako takot kung ayaw nila yung opinion ko. Hindi ako takot. Kahit wala nang manood dito sa akin, basta doon ako sa katotohanan, wala akong problema dyan. If you will try to see my Facebook page, noon, yung Facebook page ko ng Donmar TV, mga 100,000, 200,000, 500,000 yung mga views ko dati. Kapag ang ibalita ko, good news, yung tungkol kay PBBM yung ibabalita ko noon dati, nung ipinagtanggol ko si PBBM, dadami talaga ang views ko. 500 views, 300 views, everyday yan. Everyday yan, maraming views. Pero nung unti-unti kong na-realize na hindi consistent si PBBM, sabi ko sa sarili ko, kahit bumaba ang views ko, I have to
tell the world na ito yung nangyari. O tingnan nyo yung Facebook page ko ngayon. 1,000 na lang ang views. 2,000. Ang pinakamalaki na nga, 6,000 views na lang. Kasi yung audience ko doon sa Facebook ay halos mga loyalista yon. I have 141,000 followers. Lahat yon mga loyalista. So halos wala nang mga nanonood sa aking vlog doon. Kasi lahat ng mga ini-vlog ko doon yung mga kapalpakan at pagsuporta ng Duterte at VP Sara. Wala akong paki. Wala akong paki kung bumaba ang views ko basta nagsasabi lang ako ng katotohanan. Dito sa YouTube, wala rin akong paki. Kung ayaw nila yung aking argumento, ayaw nila na ipagtanggol ko si VP Sara, wala akong paki. Kung ano yung pinaniwalaan ko, yun ang ilalahad ko. Pero ikaw, Mike Abe, alam kong alam mo, dahil ikaw ay matalino, alam kong alam mo kung ano ang layunin ni VP Sara sa pagpunta na rally na dyan. Bakit nililinlang mo ang taong bayan? Takot ka bang bumaba ang views mo? Takot ka ba? Huwag nang magpasipsip sa mga Marcoses. Kung magva-vlog ka man rin, kung ikaw vlogger ka, nakabase ka lang kung anong gusto ng mga audience mo, kahit mali-mali na yung pinagsasabi mo, kahit fake news na yung pinagsasabi mo, kasi yun ang gustong marinig ng mga viewers mo, huwag ka na lang mag-vlog. Kasi puro na yan kasinungalingan. Puro na yan pautot. Okay? Ako rito, magva-vlog at magva-vlog ako kahit isa na lang ang manood sa akin. Basta doon lang tayo sa katotohanan. Sa huling araw ng rally na nagpapabagsak, sabihin natin nagpapabagsak kasi mga speaker sabi nila palitan na daw si Pangulong Marcos eh. Hindi lang sa issue ni Kibuloy ang topic dyan. Talagang may political issue. Yung mga isang speaker dyan, abogado yata yun, nasabi simula na, dito na ang simula. Parang gusto... Dito nang simula? Pagkatapos nga ni VP Sara, Mike Abe, to tell you frankly, pagkatapos niyang pumunta doon sa rally, hinatid pa niya si PBBM doon sa airport sa, anong tawag doon? Yung pumunta siya sa Germany. Okay? Hinatid pa niya si PBBM. Nagbeso-beso pa sila doon. Departure statement, departure statement ni PBBM. Hinatid pa niya. Tapos ngayon maiinggit kayo kasi ginawa na naman ni PBBM as caretaker si VP Sara. Pati si First Lady Liza Araneta Marcos inisnab. I-snub ng snub kay VP Sara. Di ba? Yun kasi kinagalit ninyo. Well, in fact, si VP Sara is being professional. Pero, si VP Sara will not ever, hindi yan hahalik sa puwet ni PBBM. Kung may mali si PBBM, sa tingin niya mali ang opinion ni PBBM, hindi yan hahalik si VP Sara. Pero, hindi man binastos ni VP Sara si PBBM kung ayaw niya sa opinion. Hindi man itong VP Sara namin kagaya ni Leni Robredo na kung ayaw niya itong mga desisyon ni Tatay Digong dati, ibinabastos niya. Di ba? Si VP Sara hindi. Kasi alam niya kung kukontrahin niya itong si PBBM, magigiba at magigiba ang gobyerno. Patuloy lang siya. Yung puso niya nasa pagiging DepEd Secretary. Ang puso niya nasa mga estudyante. Sa pagtulong, focus siya dyan. Pero, tungkol dito sa pangyayari ni Kibuloy, hindi rin siya hindi niya magawang, hindi siya magpakita ng suporta. Pero hindi ibig sabihin, Mike Abe, na trinahidor niya si PBBM. Hindi ibig sabihin na siya na ang papalit kay PBBM bilang
presidente. Nililinlang mo yung mga audience mo. Hindi ganun, Mike. Kasi kung gusto pa ni VP Sara maging presidente, tumiwalag na siya dyan sa grupo ng unit team. Bakit nandyan pa siya? Bakit sinuportahan pa niya si PBBM? O ang tanong ko sa iyo, Mike, bitter ka lang kay Kibuloy? O baka sakit sa dibdib mo na si VP Sara sumuporta kay Kibuloy? At alam naman natin na si Kibuloy at ikaw hindi maganda ang relasyon dahil ikaw ay sinita on air sa mali mong argumento na hindi mo matanggap. Kaya nag-walk out ka. Sabi pa nga ni Banatbay, ikaw ay hambog. Nilang palitan na si Pangulong Marcos nang wala sa lugar. Parang gusto nilang mag-people power, wala namang sapat na number. Ngayon ang tanong, yung tinanong ko kanina. Ano ang inyong masasabi at ano ang tingin ninyo dito sa galaw ng ating Vice President at Secretary ng DepEd? Inuulit ko siya ay member ng gabinete. Membro ng pamilya ng Pangulong Marcos sa gabinete. Cabinet position yan. Pero nandun sa anti-Marcos rally. Anti-Marcos dahil man talaga ang kanila. Yun ang mali mo, Mike Abe. Hindi yun anti-Marcos, ha. Ipinaliwanag ko yan. Diyan ka nagkamali sa inyong analysis. Hindi yan anti-Marcos. Yun ang mga bumoto kay PBBM dati na nagsisigaw sa mga ayaw nila ngayon sa ginawa ng gobyerno. Hindi yan anti-Marcos, Mike Abe, ha. Iko-correcta ka dyan. Hindi lang naman po issue sa Senado, Kongreso ang kanilang tinatalakay dyan na mga investigasyon kay Kibuloy. Issue tungkol sa Marcos. Pinabababa nila si Marcos. Inaakusahan ng korupsyon. Yun ang isinisigaw sa rally. Okay? Na Marcos resign. Marcos resign. Yun ang sinasabi ng rally. Okay? Kaya nga, ipiniliwanag yan ni VP Sara, hindi siya pumunta sa entablado. Kasi ayaw niya sa idea na Marcos resign. Ayaw niya sa idea na Marcos resign, Mike Abe. Ipiniliwanag yan. Pumunta siya doon for Kibuloy. Not for the rally na sigaw-sigaw Marcos resign. At hindi mapipigil ni VP Sara. Magsisigaw at sisigaw talaga yung taong bayan na Marcos resign kasi ayaw nila yung mga walang consistency ang ginawa ni PBBM. Ayon sa mga nagrarally. Okay? Kasi magiging mali si VP Sara kung pumunta sa entablado si VP Sara at doon nagbigay ng statement, nag-speech sa harap ng nagrarally. Doon sana magkamali si VP Sara. Ngunit, hindi yon ginawa ni VP Sara. Kasi, magiging insulto yan kay PBBM. Alam niyang mainsulto si PBBM, hindi siya pumunta sa entablado. Nandun lang siya, nagpapamedya, ipinakita niya kay Kibuloy na I'm with you. Naniniwala ako sa'yo, Kibuloy. Wala itong pagpunta ko sa rally, wala itong kinalaman sa Marcos resign. Itong pagpunta ko dito sa rally ay tungkol ito na naniniwala ako na si Kibuloy walang kasalanan. Okay? At ginagawan lang storya si Kibuloy. Tinatahi si Kibuloy na magiging masiraan siya. Naniniwala si VP Sara dyan kasi pati siya sinisiraan rin. Sa simulat sa poll, ng panunungkulan niya bilang Vice President, sinisiraan na siya. So nafe-feel niya yung nafe-feel ni Kibuloy. Na target sila. Bakit hindi susuporta si VP Sara kay Kibuloy? Yung mga testigo na yan, dinamay nila si VP Sara na may daladalang bag si VP Sara, na may hawak raw ng mga jaril. Siyempre, pupunta si VP Sara doon. Kasi ikaw, Mike Abe, yung mga malisya mong argumento,
gusto mong i-feed yung mga viewers mo. Parang magmukha kang ipinagtanggol mo si PBBM. Kasi yun ang gusto ng mga viewers mo. Mike, remember, dinamay nila si VP Sara dyan sa testigo na may dalang jaril raw si VP Sarang bag kasama doon sa Glory Mountain ni Kibuloy. E di syempre, papalag rin si VP Sara dyan. Dahil part siya sa mga sinisiraan, hindi lang si Kibuloy. Pero hindi ibig sabihin na nilaglag niya si PBBM. Ibang storya yan. Dapat, Mike, yung pagiging newscaster natin, news anchor natin, gamitin natin ang katalinuhan natin. Huwag one-sided. Ikaw yung one-sided. Marami silang sinasabi kung ano dyan ng mga speaker. Tapos yung pangalawang pangulo, na kung di ako kakamali, ngayon yata siya pa yung caretaker ng bansa dahil ang ating... Galing na yan sa bibig mo, ha? Tinanggap ni VP Sara ang pagiging caretaker. Ibig sabihin, sumuporta siya sa administrasyon ni PBBM bilang isa sa mga gabinete. Galing na yan sa bibig mo, Mike. Pangulo ay nasa Europe. Tama ba yun? Karapatan ni Vice President. Tama yun. Ikaw ang hindi tama. Mag-attend sa mga rally. Pero dapat hindi sa anti-Marcos. Dapat hindi sa rallying nagpapabagsak. At ang layunin ay palitan si Marcos kasi member siya ng gabinete. Sabi dito ni Rudy Macabio, parehas lang kayo ni Mike Abe, bro. Halatang may pinapanigan. Pareha kami ni Mike Abe. Pumapanig siya kay PBBM. Ako rin, pumapanig ako sa side ni Duterte. Ang kaibahan lang namin ni Mike Abe, siya, hindi siya marunong mag-analyze sa kanyang analysis. Mali-mali ang kanyang analysis. Yung sa akin, yung analysis ko, detalyado yan. Bakit pumunta si VP Sara sa rally? Ang sa kanya, ang argumento niya, insulto yan ni PBBM. Yun lang ang kanyang argumento. Ako, ini-explain ko ngayon sa inyo, bakit pumunta si VP Sara. At bakit hindi siya nakatungtong sa entablado. Yun ang kaibahan namin dalawa. Hindi naman talaga ako papanig. Pumanig na ako kay PBBM. Pumanig na ako sa mga Marcos. Pumanig na ako doon kay Romualdez dati. Pero alam nyo ba ano ang reason bakit ako huminto ng pagsuporta sa kanila? Dahil sa kanilang mga inconsistency, sa mga promises nila na hindi nila ginagawa, sa mga sinasabi nila sa kanilang bibig na iba yung kanilang ginagalaw. Kaya huminto akong magsuporta sa kanila. Okay? Bakit pinili kong sinuportahan ang mga Duterte? Kasi alam ko, sila lang yung mga politicians na marunong makinig ng taong bayan. At kung sakaling mawala si Marcos, siya ang makikinabang dahil Vice President. So, nasaan ang loyalty? Nasaan naman yung pagmamalasakit sa nasaan ng loyalty? Mike Abe, hindi loyal si VP Sara kay PBBM. Ako yan ang ko. Yan ang pananaw ko. Hindi siya loyal kay PBBM. Alam ko yan. Pero, trabaho lang ang ginawa ni VP Sara. I know. Itong si VP Sara, brilliant yan. Marunong yan. Alam yan ni VP Sara na there is something wrong with Presidente Bongbong Marcos. Pero kaibigan sila, naging professional lang siya, ipagpatuloy nila kung ano yung mga dapat nilang gawin. Hindi yan kaplastikan, Mike. That's being professional. Okay? Iba yung kaplastikan sa being professional. Okay? Si VP Sara, laging nakikinig sa taong bayan. Ewan ko lang kung si PBBM nakikinig ba siya sa taong bayan. Nakita nyo. So yan, huwag magagalit ha. Yung mga saradong isip yan, iba yung sasabihin. Hindi kami ang sarado isip, Mike. Ikaw. Ikaw yung sarado ang isip. Kasi in-explain na ni VP Sara, ikaw yung hindi tumanggap sa idea na yan. So ikaw yung sarado ang isip. Ang aking tanong,
Tama ba yung ginagawa ng pangalawang Pangulo? Tama. Tama, Mike. Ang mali, ikaw, yung nag-walk out ka sa SMNI, yun ang mali. Hindi ka professional doon. Sumama sa mga anti-Marcos rally? Let me correct you again. Hindi yun anti-Marcos, ha? Yun lang yun ang mga taong mulat. Anong tawag doon? Namulat na ang kanilang mga mata. Bumoto yun kay Marcos dati. Yung mga nagsisigaw sa rally. Bumoto yun. Ngayon, ayaw na nila. Dahil, na-realize nila na puros promises yung mga sinasabi. Alam niyo, kung siya ay vice president lang at hindi membro ng gabinete, ay malayang siya. Kahit anong gawin niya, wala tayong pakialam. Karapatan niyang gawin kung anong Mike, lagi mong ibinibida sa iyong vlog ang saligang batas. Di ba? Lagi mo yung ibinibida sa saligang batas. Ngayon, saang banda nilabag sa saligang batas ang ginawa ni VP Sara sa pagpunta sa rally? Sige nga. Sagutin mo. Lagi mong binibida ang saligang batas ng Pilipinas. Saligang batas dapat nating sundin, dapat nating respetuhin. Lagi ko yang narinig sa bibig mo. Ngayon, i-explain mo sa amin saang banda nilabag ni VP Sara sa saligang batas ang pagpunta doon sa rally. Dahil sabi mo, mali si VP Sara sa pagpunta. O, saan doon, Mike Abe? gusto niya gawin. Kung siya ay vice president lang. Ang pinag-usapan dito, cabinet secretary. Kahit malapit, Mike, hindi ibig sabihin na ikaw ay cabinet member, halik sa puwet ka na ng presidente. You still have your own opinion. Kaya nga si PBBM kumuha ng mga magagaling na mga gabinete para tulungan siya. Hindi ibig sabihin na kumuha siya ng gabinete, yung gabinete susunod lang kung ano ang utos ng presidente. Oh, nagsasayang lang tayo ng pera. Dapat wala na lang gabinete kung ganun ang gusto mong mangyari. Kung para sa akin, ang isang presidente kukuha yan ng gabinete para tulungan siya sa mga ideas. Dahil hindi lahat ng mga ideas ng presidente tama. Kaya nga kumuha siya ng expert dito, expert doon, kung sino yung saan yung expertise. Diba? So, ganun yun. Si VP Sara, hindi yan hahalik sa puwet ni PBBM. Kung ano sa tingin niya, ang paniniwala niya, doon. Basta wala ka lang nilabag sa batas. Cabinet position ang hawak niya. Tapos yung anti-Marcos ay pupuntahan niya. Hindi nga siya nagsalita sa rally, pero Jalde Galos, maraming salamat po. yung personal na kanyang paghalo sa rally at magpa-interview sa media na ganyan ang kanyang mga sinasabi. Anong dating? Ganyan kasirado ang isip ni Mike Abe na hindi na natin yan anong tawag doon? Sa kanya na yan eh. Wala na tayong magagawa dyan. Yan ang opinion niya. Wala na tayong magagawa dyan. So, sa akin lang dito, ipinakita ko sa inyo itong vlog na ito, ang argumento ko at argumento ni Mike Abe. Nasa inyo na kung saan kayo maniniwala sa kanyang argumento o yung sa akin. Diba?